sa inyong lahat. Ayun, taas ng rehistro ko. Sorry naman, medyo na-excite ako kasi. Dahil of course, Sabado na naman. Anong almusal ninyo? Mainit na kape o biter-biteran sa buhay? Ay, wag ganon mga mematics. Kaya nandito tayo ngayon for another episode of Media Matters with Jael Yao kasi we want to make sure that you start your weekend right. Yes, naman. May pag-ganern, di ba? Oo, overtime, mapa-perfect din natin tong opening billboard natin. Ayan, so, ano bang ating pag-uusapan ngayon? Aba, malay ko ako nag-podcast. Ito na nga, itong linggong to talagang binulabog tayo ng isang napakatinding balita. In fact, di ko alam saan nang gagaling ang aking enerhiya ngayon kasi medyo parang nakakalungkot talaga at nakakagalit yung nabalitaan natin Lunes ng umaga nung natanggap natin yung balita sa nangyari nga kay Randall at Janice. So sa hindi nakakakilala sa kanya, isa siyang peasant advocate at peace consultant din siya ng National Democratic Front of the Philippines. So talagang nakakalungkot kasi 'di ba kung nalala nyo, last episode na pag-usapan nga natin yung pagkamatay ni Ka Fidel Agkawili. So parang yung mga tao, nandun pa lang kami, nagluluksa pa lang din. Nandun pa sa process ng patuloy na yung pag-alala sa kanya, no? Pero biglang ito na nga yung naganap sa kay Ka Randy. So medyo talagang nakakagulantang yung nangyari. Kahapon nga, nag-record ako for Alab, yung sa newscast ng Alab. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo pong i-check sa Alter Media Facebook page. I think nasa Twitter din and nasa YouTube. Talagang nagbe-break talaga yung voice ko, lalo na doon, i-describe ko yung nangyari sa kanya, yung pagpatay, yung pinagdaanan niya, no? Nabasa ko pa man din yung report ng ABS-CBN doon sa nangyari nga sa kanya. Per accounts ng witnesses, talagang napaka sakit sa dibdib na basahin. So, sino ba tong si Randy? So, sabi ko nga sa inyo, isa siyang peace consultant and as a peace consultant, ang isa sa mga kanyang ginagawa, napipili kasi sila based on their expertise. No? So, may mga expertise itong mga consultants na ito. So, sa particular kay Randy, ang kanyang iniambag ay yung tungkol sa peasant rights, no? At mga issues ng mga nagbubungkal sa lupa, lalo na yung mga landless na mga farmers, ganyan. So, in fact, ang hirap talagang, sabi ko nga sa inyo, ang hirap talagang magpatawa ngayon kasi parang ang feeling ko talaga ang hirap gawin. And parang parang may nakapatong lang sa dibdib mo na mabigat. Tapos hindi mo talagang magawang makaiyak, hindi mo talaga magawang makapag-grieve kasi hindi rin naman nakakatulong yung physical distancing, yung hindi ka kailangan mo ng may taong yayakapin para na makakaintindi kung ano yung nararamdaman mo. Tapos, yung mga nakasalamuhan nyo dati, no? Yung mga ganoon na gusto mong makita, lalo na ngayong panahon na to, pero hindi mo makita. So, and I think that's the same feeling din na nararamdaman noong mga namatayan dahil sa COVID-19 na wala silang chance, no, na makapag-grieve ng maayos. So, yun. At nabanggit ko na nga ito kanina, no, yung sa report na ang ABS-CBN. Talagang shout out no kay Jervis Manahan of ABS-CBN kasi kahit sobrang saksak puso talaga yung article niya, dahil dun sa in-interview nga niya yung mga witnesses, ano yung mga narinig nila, yung mga iyakan, mga pagmamakaawa, at yung mga na-witness nila ay isinulat nga niya. No? So, para sa mga nakakakilala kay Randy at Janice, so malaking bagay ito na malaman natin kung anong pinagdaanan niya. At kailangan natin tuloy-tuloy pa rin gumampan ng ating mga trabaho. Ako bilang isang mamamahayag at yung iba din bilang kung ano man yung kanilang pinupursu ng mga advokasya. Mahirap man, but we have to channel our energy, our grief, yung pain na pinagdaraanan natin sa paghahanap ng hustisya and ensuring na ang mga ganitong balita ay hindi na ulit mangyayari. Kung hindi ko alam kung na ano nyo rin na sense nyo din yung agawan ng bangkay. Grabe, 'di ba?
Parang nung na-interview ko nga si Tinay Palabay of Karapatan, sabi niya, first time ito, Bex. First time to. Bex talaga, oo. First time to, Bex, na nangyari, na naka-experience kami ng ganito. Hindi nila inasahan na, kasi usually kapag nasa kaanak na, ay hindi, ang usually is, mahirap talaga, no? Yung kapag may namatayan ng mga aktivista or mga combatants, na nahihirapan silang hanapin yung bangkay. So, pag tuturo sila kung saan-saan. So, parang usual fare na yan na nahihirapan. Pero once na nasa kanila na, okay na yon, wala nang bawian, tuloy-tuloy na. Pero ito, 'di ba, kita nyo naman nasa morgue na, nasa St. Peter's na tapos kinuha pa rin. So parang ano ba? Saan tayo kumukuha ng ano? Saan tayo kumukuha ng lakas ng loob para gawin yung mga ganito na I think na hindi makatao na gawin. So bukod dun sa agawang bangkay, itong mga nakaraang araw, agawan na rin ng naratibo, no? May lumalabas na interview yung Quezon City Police District na sinasabi nila na hindi naman, nadamay lang niyang si Karandi. At ang original target daw talaga is yung kapitbahay. Kasi if you are not familiar doon sa nangyari, dalawa silang na pinatay, no? Si Karandi at saka yung kapitbahay niya. So, ang sinasabi ng mga pulis, hindi naman si Karandi talaga yung hindi naman talaga siya daw yung target talaga. So, sa mga ganitong usapan, bilang isang journalist, parang saan ka lulugar? No? Bilang isang mamamayan na nagbabasa ng balita, nag-share ng balita sa Facebook or sa Twitter, paano mo masasabi na tama itong nababasa ko? Kahit na siya man ay na-publish or na-ere sa isang kilalang media. So, mahalaga na ma-assess natin kung ano ba yung nangyayari. Or else, baka you will find yourself paroting kung ano lang ang sinasabi ng mga gustong magpalaganap ng false narratives. So, hindi na lang to disinformation or misinformation. Talagang yung narratives na wini-weave na para makapagbago or makapag-sway, makapag-influence ng public opinion, no? At hindi lang basta pag-sway ng public opinion, lahat naman tayo, yun ang yun ay ginagawa or hindi naman sway pero we try to influence, we try to make them see kung anong nakikita natin, hindi ba? Pero ang masama nun kung tinatago mo yung katotohanan at gusto mong mamayani yung kasinungalingan. So, kaya ang ating topic for this week is media and context. No? Alam mo yung context na yan, parang feeling ko kahit in everyday life, kailangan natin ng context. Kasi, halimbawa, eksena to sa bahay. Usual eksena sa bahay. Yung meron kang kasama sa bahay, bigla siyang papasok sa eksena, tapos kwento siya agad. Bla, 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 bla. Ganito yung nangyari. Chenes. Tapos ikaw parang may ginagawa ka. Nagtatype ka. Work from home. Ganyan. Pandemic. Biglang, pwede context muna. Pwede pa-share muna. Anong backstory niyan? Pwede kwento mo muna sa akin. Hindi pwedeng pasok ka kaagad sa eksena kasi malolost ka, hindi pa alam kung ano pinag-uusapan, di ba? So, syempre, favorite topic ko rin, no? Yung nanay ko. Isa sa mga missed context niya minsan. Alam mo yung pag minsan meron kayong inside jokes among friends, di ba? Normal naman yun. So, halimbawa, ano bang example niyan? Alam ko na. Nung tumawag ako doon sa kaibigan ko, syempre via landline nito, no? Kasi panahon ng kopong-kopong. Yes, inabot ko po, no? Ang glory days ng landline. Mga early 2000 sa buhay ko. So, alam ko na, no? Nung tumawag ako doon sa friend ko, na siya yung nakasagot, nabosesan ko na siya. So, sabi ko, hello, pwede po kay Dodo Dayaw. Tapos sabay hagalpak. Kasi nga mayroon kaming inside joke, no, do sa joke na yon. So, yung nanay ko, narinig niya. Kasi nagti-TV yata siya at that time. Pagbaba ko ng telephone, parang kasi nagtanong ako ata, assignment or something. Pagbaba ko ng phone, galit na galit siya. Sabi niya, ano ba yan? Hindi ka man lang nag-good evening nung tumawag ka. Yan talaga yung ano niya. Hindi niya na-catch yung Hindi niya na-catch yung aming inside joke na green joke. Green joke, ayan. Kaya kailangan talaga, lalo na ngayon, no, everyday life natin sa pandemic, 5 buwan na tayong magkakasama sa bahay. So, minsan may mga pagkakataon, baka nagkakaroon kayo ng mga misunderstanding sa bahay kasi minsan, na yung maliliit na bagay napapalaki, yung mga malalaking bagay naman hindi na napapansin, no. So, most of the time, ito yung mga maliliit na bagay, no, na
biglang out of nowhere napapansin na bigla kasi yun, tapos yung mga maliliit na decisions mo or maliliit na ginagawa mo na bibigyan ng ibig sabihin kasi nga magkakasama kayo, 'di ba? Ewan ko kung may kinalaman ba siya sa context. Feeling ko meron kasi minsan ano na yung hindi mo na nakikita yung bigger picture, hindi ba? Parang ganun yun eh. Hindi mo na nakikita yung bigger picture dahil magkakasama kayo everyday for the past 5 months. Minsan, may mga tampuhan, may mga hindi magagandang pinagdaraanan. Ayan, taas ang kamay. Sino po yung may mga ganyan? So, kailangan nyo po ng C is for context. Ayan. So, pasok tayo ngayon, no? So, kung sa everyday life niya, kailangan, di paano pa kaya kung ikaw ay nagsusulat ng balita? Hindi lang basta balita, pero at least sa panahong ito, yung human rights reporting, which I think is really very important sa panahon ngayon. Kasi, ayun nga, so, daipasa yung anti-terror law, and nasa gitna tayo ng pandemya kasi when we say human rights hindi lang naman civil and political rights yan no, yung social and economic rights din, so kailangan talaga matindi at talagang pinag-uusapan talaga natin yung human rights sa panahong ito. So I think isang mahalagang aspect talaga when it comes to reporting no yung karapatang pantao is yung pagbibigay talaga ng context. So kasi halimbawa may extrajudicial killing, kung walang context yan, parang lumalabas lang na isa siyang common crime, hindi ba? Pag inireport mo siya, para lang siyang isang common crime. O ito, may dumaang dalawang lalaking nakamotorsiklo, binaril siya. And ayun, yun na yun. Parang ano lang siya, parang spot report lang na kaya mong i-report sa loob ng 15 seconds for yung mga mabilisang reports no sa mga particularly sa mga primetime news, 'di ba? Mga ganyan. So, kung wala ding context, hindi mo rin maituturo kung sino ang mga posibleng perpetrator. Like, halimbawa, matatali ka na lang sa mga, two unidentified men, two motorcycle riding men. So, paano mo ma-identify yung perpetrator? Hindi ba? So, kung mayroon kang context, madali mong mailalagay kung sino ang posible. Hindi ko sinasabing agad-agad, bawal ang judgmental, pero sino ang posible or may pinakamalaking stake dito na maaari niyang gawin ito o ipautos ito, no? So, kung wala ding context, sabi ko nga kanina, walang political side. Mamumukha lang siyang, as I've said, mamumukha lang siyang isang common crime. Kaya sa ganitong pagkakataon, kailangan talaga ng context. So, halimbawa sa nangyari kay Randy, noong siya ay pinatay, no? Tinorture muna siya bago siya pinatay. At pag sinabi kong pinatay, hindi siya yung binaril, siya ay stabbed to death, no? At more than 20 yung kanyang stab wounds na nahanap sa kanyang katawan doon sa based doon sa initial reports na nakita natin. At meron din siyang 2 gunshot wounds, no? So, nakakapagtaka talaga. Kaya, kung ganoon yung paraan no, ng pagpatay sa kanya, kailangan nating malaman, sino ba siya? Ano ba yung mga advokasya niya? No? Sino ba yung mga nakabangga niya in the course of his fight for his advocacy? Kasi, halimbawa, katulad niya, for peasant rights, for peace talks, hindi ba? So, sino yung mga nakabangga niya na mga posibleng gumawa niyan sa kanya? In his case, meron bang mga insidente ng red tagging o vilification? Halimbawa, itong si Kaya Randy, and isa nga sa nailabas din no, ng Rappler, na isa siya sa mga pangalan na inilista noong sa proscription case, no, laban sa CPP na hinihiling sa isang court sa Manila na i-declare siya as a terrorist organization. Isa siya sa mga tao na initially inilagay doon bago eventually ay dinrap at na-trim lang sa I think 2 or 3 persons. No? So, kailangan, binabalikan mo yan para magkaroon ng context, sino siya, ano yung mga advocacies niya. At pag ganon yung ginawa mo, kapag isinulat mo siya, hindi lang siya puro unidentified, a certain ganito, a certain ganyan. May context ka na at mapapalamnan mo yung iyong article. So, para magawa yan, syempre, kailangan talagang mag-research and in the case of Randy, maraming mga reports dyan, ang alternative media doon sa kanyang mga pinagdaanan, like yung mga dati niyang experience sa previous na detentions niya, yung threats no, ng re-arrests, at yun, so kailangan siyang makilala.
And I think also one way of also providing context is yung pag-humanize mo din doon sa tao na hindi lang siya yung ka-Randy bilang isang aktivista but also ka-Randy as a person. Kasi that's one way of giving meaning to your story, no? So hindi lang yung parang sinulat mo lang part of sinulat mo lang factually nangyari. Part of providing context is to give meaning to your story. And to give meaning, kailangan mo siyang i-humanize para makarelate yung tao sa kanya. And he's not just an ordinary. He's not just parang someone. He's not just a number na, oh, ito, may bago na namang pinatay. And I think that's the problem noong mga early early months noong drug war, nung mga killings na puro ito may pinatay 10, puro numbers na lang yung nare-report at that time na parang teka lang, sino ba yung mga yan? Hindi ba? Ano ba yung mga pinagdaraanan ng mga taong yan? Sino ba sila? Mga ganyan. Tatay, anak, anong klase silang mga anak, no? Anong klase silang magulang? Totoo ba yung bintang sa kanila, no? So isa sa mga isa sa mga dapat pag-usapan. So parang dumating yung time na desensitize na talaga yung mga tao, 'di ba? Parang okay, it's just katulad lang din yan kahapon yung 3. Buti nga ngayon 2 lang eh. 'Di ba? Yun yung isa sa mga ayaw nating mangyari when it comes to human rights reporting na ma-desensitize yung tao. Kaya we have to give meaning sa kanilang buhay, sa kanilang mga ipinaglaban. Ayan, naiiyak na naman ako. So, kadalasan, sabi nila, hindi daw sila, may mga reporters nagsasabi, mahirap yan, context, sasabit kami yan, kasi ang bilin sa amin, we have to be objective. Kasi baka magmukhang mayroon tayong pinapanigan. Pero, kapag kasi, pag tumahimik ka lang, or hinayaan mo yung false narrative, na mag-take control sa iyong report, hindi ba naging complicit ka doon sa doon sa false narrative na yon? And in that way, hindi ba meron kang one way or another, hindi ba meron kang pinanigan din? Hindi ba? So, parang kung may papanigan ka na rin lang naman, pupanig ka na sa totoo. Hindi ba? Huwag ka doon sa safe ka. Ayan. So, kaya kailangan, wag lang yung basta maglagay lang ng facts. At walang context, walang interpretation, wala man lang analysis, bakit ito nangyayari. No? At pwede mong balikan ano ba yung mga policies, ano ba yung mga nangyaring threats laban sa kanya or sa kung ano mang stories pa na iyong pinipursue. So, basta ang parang feeling ko ang main lang naman dito is kailangan nating tandaan that our role is not just to tell the story as is, no? We have to provide its honest and full meaning. Kaya yung article nga, sabi ko nga, yung article ni Jervis, masakit siya basahin eh. Pero, kailangan mo siyang basahin para maintindihan mo yung nangyari sa kanya, yung pagpapahirap sa kanya, or at least sa kanilang dalawa, para malaman mo kung ano yung pinagdaanan nila at mas maintindihan mo kung ano yung mga steps na dapat kunin. And from there, you will know kung ano din yung dapat maging tatahakin noong investigasyon. And take note wala pang masyadong lumalabas from the police. Sino ba talaga yung suspects? Parang feeling nga sabi nga nung isang nabasa kong statement, mas marami pang ginugol na panahon doon sa paghahanap pag-identify sa cadaver kasi merong siyang ID kasi na Manuel Santiago. So, meron kasi siyang ID na kasama noong sa remains niya na nakuha ng pulisya. Sinasabi, hindi naman to si Randa Lechani, si Manuel Santiago ito. Tapos, in-identify na nga nung misis, 'di ba? So parang sinasabi nila, alam mo, mas marami pa kayong eklavu sa pagkatao ni Randy kaysa dun sa paghahanap ng suspect. So yun. Ayun na nga. So tuwing kailan natin to pwedeng gawin? I think hindi lang to for extrajudicial killings or hindi lang ito particular for Randy. Pwede natin tong i-apply sa iba pa nating mga nire-report. In fact, mas magiging makabuluhan tayo bilang mamamahayag kung hindi lang natin tinatrato yung trabaho natin as, yung trabaho lang. Hindi pwedeng, bahala na sila yun lang naman yung sinabi sa akin anong gusto mong idagdag ko. Diba? Oo, may gusto kong idagdag. At yung dadagdag mo dapat is yung katotohanan. Because we have to see ourselves as truth tellers.
Okay? At lagi naman natin yung binabalik-balikan. So, ayun lang. I think we can wrap up na. I think we can wrap up na our discussion. Again, kung meron po kayong mga gusto pang, ayun na nga, no? So, ano ba? Na-lost ako. Wait lang. Na-lost ako for a moment. So, ay ka lang. Balikan ko lang ng kaunti. So, ang diniscuss natin is media and context. At kung bakit kailangan natin, lalo na sa panahon ngayon na mas tumitindi yung repression, the more as journalists, we have to like really push in makapaglagay tayo ng context. Hindi naman kailangan napakahaba niyan. Hindi naman kailangan isang buong full-blown report yan. Sometimes, sabi nga ng mga estudyante, when we do like our frame and framing analysis, no, hindi naman kailangan maglagay ka ng 2 to 3 sentences pa dyan but just how you report it, how you frame your story is one way also of providing context to your story. Sa mga nagsusulat naman, pwede naman, hindi naman kailangang isang paragraph, kahit man lang qualifier, kahit man lang isang sentence, malaking bagay yun na makakapag-enlighten sa ating mga readers. Again, let's not see ourselves na parang trabaho lang ito, ilalagay ko lang kung anong sinabi sa akin, but we have to see ourselves as truth tellers. And that, my friends, is our episode for this week on Media Matters with Ja. If you have comments, suggestions, if you want to talk about other things, well, dapat media-related because it's yun yung topic ng ating podcast. So, pero if you want to talk about, may mga kayong mga issues that you want to look into, just please feel free to comment or use my hashtag or tag me in your post at Twitter, or you can just use my hashtag. It's hashtag #memawithja. So again, maraming salamat. You're listening. If you're listening via Spotify, please don't forget to hit the follow or the subscribe button. And you can also find this episode on my YouTube channel and soon on my Facebook page. Maraming salamat po, and see you again next week for yet another episode of Mema with Ja, Media Matters with Ja Eliao.